Alright! What's up mga chong, and welcome po dito sa ating reaction again, no? At tayo po ay may pag-uusapan na naman, and medyo itong reaction ko sa isang topic ay tungkol po sa isang tao na clown. But anyway, before we start, I just want to say hi po sa ating overseas Filipino workers, no? Kayo po mga OFW sa buong mundo. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at wag po natin pababayaan lagi ang remind ko sa inyo yung sarili, dahil nga alam nyo na pag pag nagkakasakit tayo talagang mahirap, no? Lalo na pagka yung iba dyan na OFWs pag kahit may sakit nagtatrabaho and they cannot work 100%, no? And sometimes it affect your yung trabaho nyo, no? And you're gonna end up something na I can't work, or maybe you're gonna ask your supervisor na pwede ba akong umuwi muna. So take care of your health, no? At drink lots of water. Yan ang sabi ng doktor. Kung wala kang bisyo sa katawan, na sana wala, ay inom lang ng tubig para at least yung katawan natin ma-refresh, ika nga. Okay? Kaya kayong mga OFW diyan, no? Wag po kayong magpapabaya. At syempre po, kung kayo naman ay may oras, ay tawagan nyo ang ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas. And kakatapos lang ng baha, which is hanggang ngayon ay baha pa rin. So kaya ang akin lang po ay medyo kausapin lang natin. At syempre po, no? Sa mga Pilipino, kamusta po kayo dyan sa Pilipinas, no? At kayo po sana ay nasa mabuting kalagayan, no? At hindi po sana tayo nag-aalala. But I know, at talagang hindi maganda ang nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Pero what can we do? No? Hanggang nandiyan pa rin ang bangag, no? Ay talagang wala tayong magagawa, no? At the only thing talaga na kahit pa paano mabawas-bawasan ang ating stress sa ating buhay, sa ating bansa, ay mawala ang bangag. Okay? Anyway, before we continue, no, I just wanna say na tayo po ay may bago na namang channel. I know. At ang aking pong Pinoy Adobo ay medyo nadali po tayo at sinabi na may nagreklamo na ito raw ay may katulad. Ako nga dito sa Chong Talks may katulad, eksaktong Chong Talks. No? Kaya nga baka tanggalin ko muna yung Talks, lagay ko na lang Chong na lang para at least may iba naman. Yeah, nung tinype ko po yung Chong Talks, may lumabas Sabi ko, hindi ko to buka. Wala naman, ganun talaga. Wala naman tayong magagawa dyan. Kung pare-pareho, may yung iba nga dyan, kahit ABC, ginagawa nila CBA o ABC, pareho po. So, kaya ganun talaga, no? At ika nga, siya naman ay si isang Chong Talks dyan, iba naman ang kanyang topic, no? Ito ay tungkol sa kanyang buhay. Tayo naman po ay nagre-react, no? Kaya nga tayo may react. Chong, baka nga yan na gamitin ko title, Dahil nga sabi ko, nung tinype ko yung Chong Talk, lumabas nga naman yung mukha ko, no? Asunod ko yung isa pang Chong Talk. What the heck? Actually, no, mukhang nauna ako sa kanya dahil nga may mga subscriber na akong marami. Pero, ganun din. Okay lang. Biro lang, tokayo, no? Kung sino ka man, good luck din sa'yo, no? Para naman tayong bago lang din. But anyway, ang ating po pag-uusapan ngayon ay tungkol po sa sinabi na naman ng isang clown, no? At ito po ay si Ann Claire. Ito pong si Ann Claire ay dumakdak na naman po sa kanyang press conference, no? Sa kanyang laging pinakikita. Alam naman, unfortunately, ay siya po ay spokesperson ng Malacanang, no? Kaya wala tayong magagawa to. Talagang ika nga, siguro bargain lang to at mura lang ang bayad. Kaya siguro itong kinuha nila. And if you can see, no? Ko talaga naman, ito hindi ko siya tinitira, no? Dahil marami nang tumitira sa kanya. Pero ang akin lang talaga, no? If you're going to analyze yung kanyang ugali, at saka yung approach niya sa mga tao, hindi talaga friendly, no? Talagang parang saucy, no? At saka parang aling harap, no? Yun ang itsura nito, parang may masabi lang. So siguro kaya ito ang kinuha ng Malacanang is unang-una is mura ang bayad. Pangalawa ay siguro sabi ng nag-hire sa kanya o nag-interview sa kanya, okay, i-hire ka namin kahit mahina ang ulo mo. Pero since hindi namin kailangan ng matalino dito, kaya mo ba bumanat kay Duterte? Siyempre sagot ito. Ay, siyempre, dinawal ako Kaya gagawin ko lahat. Ano ba gusto niyo? Tumalon ba ako sa tulay? Gagawin ko. Maging spokesperson niyo ako at maging part ako ng Malacanang. But anyway, ilang beses na natin sinasabi yan, and I'm pretty sure na kayo ay pinagtatawanan nyo na rin. Kaya okay lang. Ganun talaga. But anyway, kaya ako gusto mag-react dito sa taong to kasi gumawa na naman ng kasinungaling. At isang tipong ika nga ang kanyang mga sinasabi ay what is being said is empty. Talagang, at saka meron siyang ginagayang komedyante ng
ng ating bansang Pilipinas, no? Malalaman nyo na yan, no? Dahil nakita ko yan sa YouTube short at sa real video, eh. Sabi ko, ano? Ba't yung pala ang kinuha niya ng style? Diba? May pagalugulo pa siya nga. Siya gumagawa lang. Ang Pangulo ay nagtatrabaho. Di ba? Anyway, ano ba naman ang topic na lagi nitong ginagawa sa bansang Pilipinas para utuin ng mga tao na hindi niya akalain na siya palang inuuto ng tao? Dahil hanggang ngayon, biro, di ba? Kung matatandaan nyo na nung siya ay nag-file ng resignation, nung pinag-resign nga ni Bangag, no? Ay nag-file din siya ng resignation, no? Pero hindi siya pinakawala. Siyempre sabi, wag kang aalis. Pag nawala ka, di wala ng crown dito. So, we need a crown. And she's the crown, so ika nga, let's treat her as like a crown. Anyway, ang kanyang topic lagi ay walang iba ang kanyang ino-obsess, no? Ang ating Vice President Sara Duterte. Di ba? Yap, si Vice President Sara Duterte na naman ang topic nitong si Auntie Claire at lagi niya sinasabi at kada meeting na lang, no, ng kanyang conference, yung kanyang yun nga, yung kanyang press conference ay lagi niya talaga binabanggit ang Duterte. No, ika nga parang hindi siya makaka get over it, no, kapag walang Duterte siyang sinabi either sa tatay o yung anak. Minsan sinasama niya na rin si Baste para dagdag na rin sa ingredients niya at yun lang, no. But anyway, pakikita ko po sa inyo yung kanyang video at ito po. Alright, ipakikita ko sa inyo, no? Ito naman yung isa sa kanyang conference naman. Hindi naman ito talaga super bago, pero ang akin lang naman kasi gusto ko kasi mag-react, no, sa kanyang mga sinasabi. Dahil if you're going to analyze again, no, ay talagang makikita nyo na talagang walang laman ang kanyang mga sinasabi. No, kaya ang akin lang naman po dito ay panoorin nyo at I'm sure lang yung iba sa inyo, karamihan lalo mga vloggers na active ay napanood na ito. Ito, panoorin natin, ha? Yung isa pa po, sabi rin po ni Vice President Sara Duterte that Ayan na, sabi ni Vice President Sara Duterte. So, kailangan meron laging Sara Duterte sa conference. Dahil pag wala nga naman Duterte yung inilalagay sa kanilang mga topic, ay nagiging boring ang kanilang opisina. So, they need to put Sara Duterte para at least meron namang storya. Ika nga. she will explain the use of her confidential funds in the proper forum, saying that the accusation should not be a mere moro-moro or allegation with partisan motives. So, ano po ang reaction niya dito? Before na sagutin niya ni Clown, di ba? Ay alam naman natin na sinabi na ni Vice President Sara na, yeah, sasagot naman kami. Pero sa tamang venue, sa tamang tao, at sa tamang investigation. Hindi, kaya nga sabi niya, hindi siya sumagot sa mga congressman. Una-una, mga congressman na iba ay corrupt. Diba? Mga corrupt yan, no? Ayan, sila Chua, sila sila Abante, yan, basta yung mga gumawa ng mga quadcom, no? Yan ang mga talaga para sa akin, mga corrupt yan, no? Gusto niyo ng cyber libel? Go for it. Dahil talagang maraming kayong ebidensya, si Chua lalo, no? Susunod na topic ko si Chua, lakaw, chuwawa ka tuloy. But anyway, tuloy natin. Noon pa po dapat yung ginawa. Noon pa lang dapat nalinis na po sa COA pa lang. Nung karoon ng AOM. Actually, liliwanagin natin yan, no? Ang Congress ang parang naghaharas kay Sara Duterte. Kaya sinabi ito, kailangan dapat noon niya pa sinabi yan. Kung matatandaan nyo, no, ang OVP ay sumulat na sa COA ng parang what do you call this? Parang parang sulat na parang request ng kanilang mga confidential fund report. No, isa 'yon sa kanilang ni-request, no. And itong taong to hindi naman siya talaga yung tipong tao na actually talagang dapat hindi siya nagsasalita tungkol dito. Dapat talaga ang sinasabi niya pag tinanong siya ng reporter ay dapat sinasabi niya, we don't have a comment for that yet, no? Kasi wala pa namang final talaga, hindi pa naman natuloy. So dapat ganun. Pero bumaba na tong lukareta to dahil kailangan mapansin siya. Kasi nga siguro nabigyan na ng warning yan. Sige, pag hindi ka gumawa ng iskandalo o ng scene, ay talagang papalitan ka na namin. Remember Jay Ruiz? Nawala na si Jay Ruiz. Eto, kasabay ito ni Jay Ruiz. Di ba? Natatandaan nyo, itong lukareta to ay sumabay na nanumpa. So, we will see. No? At panoorin natin. Bago pa nagkaroon ng notice of disallowance, dapat ay naipaliwanag na ng maayos. Hindi na darating ito sa impeachment proceedings kung naging maliwanag lamang ang kanyang pag-explain. See that? So, nagbibigay siya ng parang statement tungkol sa nangyayari kay Sara Duterte. Kung sa tutusin nga, pwede siyang barahin dyan. Pwede siyang masita dyan sa sinabi niya. But, come to think of it, hawak siya ni Bangag. No? Kaya, hawak din siya ng asawa ni Bangag. Asawa rin siguro, si Tamba, hawak din siya. So, Claire Castro is not really a credible person anymore. Hindi na siya yung may mga fans pa siya. May mga naniniwala pa sa kanya. Siyempre, itong mga naniniwala na ito, hindi naman open-minded to. Ito na yung lock na. Dahil sa mga dilawang bulok na.
So kaya marami sa subscriber, marami ang dilawan eh. Hindi, siyempre nauna yan yung mga yan, di ba? Nung panahon ni Cory Aquino. So meron na yung mga yan, ika nga may pundasyon na ang mga dilawan. Pero when it comes to talent at saka sa mga utak, wala sila noon. Diba? Bihira ang dilawan na matino. At bilang lang sa daliri mo ang matino. Number 1 na dyan si Magalong. Inamin naman niya na siya ay dilawan, liberal siya, kaya hindi niya itinatago ito. But he is being an open-minded person. No? Dilawan man ako, sabi niya gano'n, ako ay kung ano yung tama, kung sino yung tama. And I'm proud of him dahil nga proud siya kay Tatay Digong. And etong taong to, tinira din si Mero Magalong tungkol sa mga flood control na gusto niya mag-volunteer na mag-imbestiga sa nangyayari bilang independent committee. Etong taong to, nagmamarunong. Kaya nga kayo mga chok, kung gusto niyo ng entertainment na nakakatawa, dito na kayo sa Chong Talks kasi ito ang ating topic ngayon. Huli natin! Lalo na ng kanyang mga tauhan na mula yata sa accountant hanggang kay Atty. Zuleika Lopez ay walang alam kung paano nagastos ang confidential funds niya. Exactly the point. Hindi nila sasagutin ikaw. No, hindi rin nila sasagutin kung sino may nasa likod mo. In the first place, sila Zuleika Lopez, sila VP Sara, they are only allowed to answer sa taong dapat. Hindi ka naman dapat eh. You are just parang dagdag ka lang eh, parang dagdag panggulo ka lang. No, tsaka papogi points ka lang. 'Di ba? Kaya mga chong, if you going to believe this person, talaga mawawala na kayo, mahuhuli na kayo, mawawala na talaga kayo sa kalkulasyon. Pero kung i-compare nyo talaga yung batas at yung dapat, kung saan sila sasagot, doon lang ang OVP. Pero ito sasabi niya, kaya nga na impeachment. Nauwi sa impeachment ang ating Vice President Sara, pinag-initan kasi sa Congress. 'Di ba? Kaya nga pumalpak sila na nauwi nga sa parang wala ang nangyari dahil ang SC, Supreme Court, no, palakpakan po natin Supreme Court, ay nagdesisyon 13.0, no, na unconstitutional yung impeachment ni Sara kasi pang-apat na yun. Ngayon, itong bobog to, o boba na to, na pamangkin yata ni Gadon, ay sinasabi niya, kaya nga ikaw na-impeach Kailan? Wala ngang impeachment mga guys Mga chong, walang impeachment. So dito pa lang, fake news to, di ba? Kaya nga na-impeach, kaya nga siya na-impeach Nag-file, tama siya doon. Pero yung dapat kayo hindi niya binabagit siya. Professional speaking, abogado siya, abogado rin yung binabanatan siya. Wala siya karespeto. And the thing is, Vice President yung pinag-uusapan dito. Kung galit siya sa Vice President, fine. Di ba? Pero dito pinakikita niya kung gaano siya kamaldita. And you can tell, siguro ganyan ang ugali niya sa bahay din nila na wala siyang respeto. Kaya I don't really mind kung may mga tao bubastos diyan kasi siya mismo walang respeto Vice President yun. Hindi naman siya inaaway ni Sara Duterte. Hindi naman siya tinitira. Sumasagot lang naman ang ating VP. Hanggang ngayon gigil pa rin. Noong una si Tatay Digong. At sabi na si Baste. Tapos ngayon si Sara ulit. So, ang masasabi ko lang, obsessed to sa Duterte. Hindi naman sagot. Ano pa? Hindi kayo bayad! Diba? Alright. Ngayon, ang masasabi ko lang naman po rito, syempre, ay may nagtanong pa rin tungkol naman sa travel authority ni authorization ni Sara Duterte. Pero yung mga yun kasi parang tanong lang naman. Pero para bang, di ba, ano masasabi mo sa sinabi ni Sara Duterte, blah, blah, blah. Alam mo, if you're really a professional, di ba, ito yung tingnan natin. Good morning po. Yung sa tingin lang po namin yung reaction nito sa tingin niya ng reaction. Tama nga naman, itong reporter na to, ano ba reaction niyo sa sinabi ni Sara na ganito, ganyan. Imbis na isagot niya na, alam mo yon yung professional na, we don't wanna answer that. No comment kami dyan, ganyan. Kung yan ang paniniwala niya, let's respect it, But right now, the president is just wanna do something, blah, 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 o suminghot. Pero, yun ang pero hindi Banat agad ang tira nila kay Sara. But anyway, dito natatawa ko. Dito ko nakita si Dolphy. Napansin ko lang yan sa real video, kaya para si Dolphy nga. naging statement ni Vice President Sara Duterte. Ang sabi niya po, sa totoo lang, hindi naman po ako nagta-travel dahil gusto kong mag-travel. Nagta-travel ako, lumalabas ako ng bansa dahil frustrated ang Filipino communities abroad sa nangyayari dito sa ating bayan. So ano po ang statement ng palasyo dito? Thank you. Siyempre, pinakinggan lang naman ni Sara yung mga daing ng OFWs. And alam niyo yan mga OFWs na kayo ay buwisit sa administration na to. Diba? So, kung talagang professional si Castro, hindi dapat ganyan Dapat, we understand how the OFWs are frustrated, disappointed, but we're trying our best. Ganun lang yun Pero ang banat nito, si Castro, parang tipong parang alam mo parang high school. Diba? Parang inasar lang siya, aasar lang kayo. Instead na mag-act siya na as a lawyer professional. But I guess,
Nabayaran lang yata nito yung bar. No offense sa bar. Well, una siguro nga po, mapafrustrate yung mga kababayan natin abroad dahil ang Pangulo po ay nasa Pilipinas, nagtatrabaho, inaayos yung mga problema. Inaayos ang kanyang problema. Talagang, alam mo, ewan ko kung ako may-ari ng network. Siguro kung comedy, no? Alam mo yung parang Saturday Night Live. Pwede ko siyang kunin eh. Yung bang pang comedy lang. Sa umpisa, para ma-attract ko yung mga... Alam mo, nagtatrabaho ang Pangulo. Parang kang sana. Parang ganun eh, di ba? At lumalaban sa mga anomalya at korupsyon. Oo nga. Hindi ko nga alam kung maipapakulong niya yung pinsan niya eh. Saka yung mga barkada niya eh. Remember Pahati? Pahati ba yun? Na sinabi ni Ma'am Harlika? Bakit hindi sinama ni Bangag yun? Di ba? O, lalabanan na. Tingnan natin mga chong. Tingnan natin kung mapapakulong ni Bangag yung sinasabi nito. Talagang comedy eh. Comedy talaga. Samantalang ang Vice Presidente ay madalas na nasa personal trip at hindi po sagot. Ba't hindi mo sabihin na personal trip? No? Nagsasaya ng pera ng bayan, di ba? Hindi nila masabi yan mga chong kasi alam nila na si Sara Duterte gumagastos ng sarili niyang pera. At kung sumusweldo man siya as a Vice President, karapatan niya yun. Okay? Hindi niya masabi. Ang tira niya na lang, personal trip. Ano naman ang pakialam mo? In the first place, she's the Vice President. Second, sabi niyo nga, reserve lang siya. Pag may nangyari sa Bangag, sana nga matuluyan ha. Siya ang papalit. Di ba? Kaya itong taong to, huli mo eh. Huli mo yung kanyang katangahan. Ang pagbabiyahe para masolusyonan kung may problema man ang bansa. Hindi po trabaho ng Vice Presidente at wala po sa konstitusyon na kailangan siya magbiyahe para siraan ang Pangulo. Katulad yan. Hindi naman niya sinisiraan ng presidente. Actually, kung panonoorin ng bobong to na yung mga sinasabi ng OFWs na pinupunta ni Sara, it's all the OFWs na ang nagsasalita, nagalit sila kay Bangag. Wala namang sinasabi ni Sara, oh, ito si Presidente, gago, ganyan-ganyan. Sinasabi niya lang yan pag nag-umpisa nang magalit ang OFW at nagsalitang Bangag, si Bangag, Bangag, ano? Sa kanya sinusundan, oo nga ho eh, kita mo ako, niloko nila ako, tinitira nila ako. Yung mga paninira, kitang-kita naman talaga. At para hilingin sa taong bayan ang pagbagsak at pagtanggal sa pwesto ng Pangulo. Wala tayo naririnig niyan, di ba? At kung merong man sinabi si Sara, nakita ko sa video niya, yun ay mga biruan, di ba? Alam mo mga chong, they have to look for something na ganito. In that way, yung mga tao mag-shift kay Sara Duterte na masama. And the problem is, yung mga Pilipino ngayon, matalino na eh. Ang problema, matalino na yung mga Pilipino, ito hanggang ngayon, bobo pa rin. Magaling lang sa vlog. Mali pa. Ay. Unang-una, dahil pag pinatanggal po ang Pangulo sa kanyang pwesto, ang makikinabang po dyan ay ang Vice Presidente. Ay, hindi! Hindi pakikinabang yan ng Vice Presidente. Sino may sabi sa'yo, Castro? Abogado ka, hindi Vice President ang makikinabang. Parang, oh my God. Masisira ang comedy ko rito. Hindi ang Vice President ang makakikinabang. Anong palagay mo sa Pilipino? Tanga. Ikaw lang naman yung tanga rito eh. Kaya nga ikaw ang aming content. We need views. Oh my God. Hindi po iyon trabaho ng Presidente. Maliwanag naman po siguro yan sa ating konstitusyon. At siguro... nagkatrabaho ang Pangulo. Wala na siya masabi. Talagang nawawala na eh. Ay, comedy. Sisira ulo natin dito talaga. Dapat mas maging maliwanag lamang na ang personal trip ay pang-personal agenda. Ulitin natin. Yung matalino yun, ha? Matalino. Ito. Ulitin natin. Ayan. Ay pang-personal agenda. Wala na. Ang bihira naman. Good morning po. Yan. Siguro dapat mas maging maliwanag lamang na ang personal trip ay pang-personal agenda. Oo nga naman, pag personal trip. Putang ina. Woo! Thank you much. Anyway, yun, nakita nyo na yung mga video ng ating itong tao ito, hindi na tuloy ko diba?
So, ang mangyayari dyan, no? Personal trip, kasi it's personal trip. Ang Pangulo, nagtatrabaho. Nawala na yung, nawala na yung sasabihin ko sa reaction ko dahil dito sa taong to eh. Anyway, nagbanggit siya ng AOM, di ba? Sabi niya, kung sa AOM daw, ay, ano ba yung AOM? Baka mamaya may magtanong dahil yung mga aking mga subscriber, minsan nagtatanong huli na eh, no? At ang AOM is Audit Observation Memorandum. Ito yung tipong written notification from the COA to a government agency or its officials outlining deficiencies or issues identified during an audit of accounts. Ito yung lumabas ngayon lately na si VP Sara ay na-clear na, unmodified. 'Di ba? Yun ang lumalabas. So ang resulta nito is wala talagang problema. What? Palakpakan po natin ang ating Vice President. Umalis ka na muna diyan, nahihiya na ako sa iyo. Yun ang ibig sabihin, no? So lumabas na po unmodified nga na talagang walang problema, no? Yung pagka siguro modified yan ay kabaliktaran ng unmodified. No, ibig sabihin pag modified siguro may nangyari. Ano to? Ba't yung minodify itong expenses na to? Bakit? Napunta sa iba. Questionable. Parang gano'n. No? Kaya, ang OVP ay merong 6 months to answer that. No? Ito kasi si Claire Castro ay parang para sa kanya dapat sumasagot agad. Yun naman pala gusto mo, Castro eh. Ha? Lumabas ka nga dyan para malaman natin. Yan. Yan. Yun naman pala gusto mo. Gusto mo, sagutin agad ng VP yung AOM. O gano'n na lang. Sabihin natin kay VP, sagutin niya agad ang AOM. Personal. Pero, follicle test ang amo mong si Bangal. Yun lang yun. Challenge. Challenge tayo. Challenge. Ha? Kung merong yaman challenge, ito, follicle challenge. Claire Castro, yung mga bata mo, pinapanood daw ako minsan. Sabi mo. Sige, sabi ko kay VP Sara. Sige, sagutin mo yung AO agad. Ma'am, agad pa follicle test si Bangal. Yun ang mangyayari dyan. But anyway, mga chong, tayo naman po yung nagkakatuwa lang dahil ito'y clown. Di ba? Yan nakakatuwa. Anyway, mga chong, kaya ko naman po ang aking pong conclusion dito is Claire Castro has a happiness that is superficial. No? And what is being said by her is empty. No? Kaya kung iintindihin nyo yung mga sinabi niya, you can tell na talagang she's just making it up. And she thinks, para sa akin, she thinks that the Filipino are stupid. No? Yun ang pinalalabas niya. Ang problema kasi sa journalist na nagtatanong sa kanya, pag nagtanong, wala nang follow-up question. No? At pag nagtanong, ako kasi pagka nagsasalita si Claire Castro, tinitignan ko, sa akin meron akong follow-up question. Pero hindi naman ako pwede mag-follow-up question, no? Sana kung may online sana. Ay, Claire Castro! Walang ganun di ba? Yung mga reporter, hindi na Pagtanong, sumagot, that's it. I wonder, baka sinasabi siguro sa Malacanang, wag na wag kayo magpa-follow-up question, ha? Or else, tanggal kayo dito, tapos si Eden Santos tahimik na. No, hindi. Si Eden Santos, cool yan, cool. At yan ang sikat ngayon sa Malacanang press. But anyway, ang akin lang po ito mga chong, before you continue or before you listen to this person, ay siguraduhin yung tama yung sinasabi niya. Kasi kung talagang, biro nyo, babalata kayo ng, ang Pangulo ay nagtatrabaho. Kaya nakita ko yan, tawa ako ng tawa. Ang Pangulo ay nagtatrabaho. Anyway, reaction niya yun Siguro she wants to be impressed, no? But the thing is, ang dapat yung isipin nyo dito mga chong, the conclusion here is, huwag natin agad paniwalaan ng ganitong klaseng tao. And we know Malacanang is not really telling the truth. We are in the chaos country right now. War, yung bicameral, hindi na sinasagot, Maharlika Fund, wala na rin. Tapos, ngayon, ang trending nila ngayon ay yung flood control. Di ba? So, what's gonna happen? I'm not saying that Senator Marcoleta is not gonna finish the case or the issues. Pero, maraming kaso before him No? Kaya, ang gagawin dito ngayon ng mga kalaban ni Marcoleta sa politika ay, pag hindi natapos to, titirahin na siya dito. Look at what happened to Rafi Tulfo. The loser Coco Pimentel. Sa PSO, di ba? PSO tawag doon. Wala nangyari. Nagkabigayan daw. Kaya, I believe Senator Marcoleta is not like that. They're not Rafi Tulfo or Coco Pimentel. Hindi mo kang pera ng tao to. Hopya! Gusto niya. Bigyan mo ng hopya. Pero putya, hopya. Pagka binigyan ng naglagay kay Senator Marcoleta hopya, baka bilyong hopya yun. No, I believe Senator Marcoleta, wala sa kalingkingan nitong sila Rafi Tulfo at saka Coco Pimentel. They're just bunch of idiots. You know, ano lang yan, pakit lang yung mga yan. Sorry sa mga wanted sa radio fans, pero alam ko ugali ng mga yan, no? Dahil may nakita na kami. But anyway, wala tayo, huwag natin pag-usapan yun. Ang akin lang po mga chong is before you believe this person, Claire Castro, make sure you research. Kasi po, pag yan na nagsalita at binanatan kayo na ang Pangulo ay nagtatrabaho, di ba?
ay talagang akala mo totoo. Okay? Anyway, hanggang dito lang at sa susunod po nating reaction at again, don't forget to subscribe at mag-comment kayo para masagot ko yung comment nyo on my next video, okay? At syempre, share nyo na rin at press nyo yung bell notification in that way pag meron tayong ganitong video ay alert din kayo. Okay? So, alam niyo naman si Chong, nagtatrabaho din, di ba? Kaya pasensya na po, hindi ko pa mag-get over yung sinabi ni Claire Castro na si Pangulo ay nagtatrabaho. No? Katulad ko, busy rin po ako sa trabaho. Alright, hanggang dito na lang po, no? Sabi nga ni Senator Marcoleta, no? Nakontento po tayo sa isang bagay na meron tayo at kung tayo po ay kung ang ating pong bagay na yon ay nag-grow, then let's enjoy it more, no? Pero sa ngayon, kung ano yung meron tayo mga Pilipino, makontento po tayo. Kopya is the meaning of that. At sabi ni ni Vice President Sara Duterte, mahalin natin ang Pilipinas. Okay? Already. Sukran.